Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, Cebu City Mayor Edgardo Labilla namatay kaganinang kadlawon. Mayor Ahon Chan muhangyo sa LTFRB 7 nga paubsan ang plitihan sa mga bus. Dakbayan sa Mandawi nagsugod na sa ilang booster shot batok sa COVID-19. Pito ka mga kawani sa Mandawi City Hall nagpositibo sa gihimong surprise drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa dugunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andikoy. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Cebu City Mayor on leave Edgardo Labilla namatay na kaganinang kadlawon tungod sa iyang sakit nga pneumonia. Hayaon ang mayor sa Cosmopolitan Funeral Homes hangtod sa adlaw Martes sa sunod semana ug dayon ibalhin kini diha sa Social Hall sa Cebu City Hall. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Kasub-anan og hilak sa mga tawo ang makita ug mabati sa Cebu City Hall. Human nga mipanaw ganihang kadlawon si Cebu City Mayor Edgardo Labilla sa edad nga 70 anyos. Pinaagi sa press conference nga gipahigayon sa usa sa mga anak ni Mayor Labilla nga si JP. Kini mipahibaw nga alas 4 ganihang kadlawon dihang nakabsan sa iyang kinabuhi ang mayor. Septic shock secondary to pneumonia ang rason sa kamatayon ni Mayor Labilla. Hinuon, malinaw ang pagpanaw ni Inid diin sulod sa 23 ka adlaw na admit kini sa Perpetual Soccer Hospital ug sa maong tambalanan na sab nabugtuan sa iyang kinabuhi. Gipasalamatan sa pamilyang Labilla ang Cebu Doctors Hospital ug ang Perpetual Soccer sa pagatiman sa mayor. The care given him by these two institutions is sincerely appreciated. Deep thanks is likewise extended to Mayor supporters, caregivers, and his colleagues in government for the kindness and tact shown him when his health rapidly declined. We mourn the loss of the mayor who, throughout his years in government service, kept close to his heart the people he served. Giatiman na sa pamilyang Labilla ang haya karon sa mayor ug nakig-alayon sab sila sa Cebu City Health Department aron mahibaw-an kung pila ka adlaw pwede ihaya ang mayor. Gihaya kini karon sa Cosmopolitan Funeral Homes diha sa Barangay Lahog ug giklaro ni JP nga dili i-cremate ang mayor ug sigun sab niya dunay public viewing nga buhaton sa Cebu City Hall. Posible anha kini buhaton sa Social Hall ug gitataw nila nga mutuman gihapon sila sa guidelines nga gipagawa sa IATF. Of course, we are very saddened by the happening and the situation. I actually napagaw na ganito because, my father and I were very close. Even my brother. And this is so hard for me, actually. So, hoping that things will get a lot better. Because right now, I am really sad.
Ang mga tao ni Mayor Labella sama nila ni Attorney Mary Rose Lubino, Chief of Staff ni Mayor Labella, ingon man ang Public Information Officer ni ini nga si Razel Quizon, dili makalimot sa leksyon ug tabang ang ipaambit ni Mayor Labella ngadto nila. Ang iyahag yung murag anila lang, ang iyag yung lesson nga gitudlo nako. One of the first lessons he told me was that your character is revealed kung how you treat people who can do nothing for you. So kung unsa siya mo respeto sa kana bitaw mga mayor, ubang mayor nga na mga mo sa iyang pagtratar sa kana mga admin aid 1, mga janitor. That's how he is. Murag yun murag usa sa lesson yun nga makuan ako niya. So good pa sa iyang term. Ako jud per iyang kuyog. Kaming duhara na. O ako sa ka-photographer. Nga, every time nga, okay ang among coverage. Like, sa'yo may magsugod. May uli. Mo text na siya nga. You did well today. Thank you kaayo. Thank you sa pag-uban. Until nga na put in place yun ang mayor's office. Kanya ipa-focus na yun ko niya sa PIO. So, Ang mga kauban sa buhat ni Mayor Labella mipadayag sab sa ilang pahasubo sa pamilyang Labella. Giulagway nila ang mayor usa ka maayong tawo ug dako og natampo sa kaayuhan sa syudad sa Sugbo. Gani si Konsehal Alvin Dizon miasoy nga bisan og dili sila pareho og grupo apan dako gid ang iyang tahod kang Mayor Labella ug daghan sab nga mga balaod sa syudad nga sila nag-uban sa pag-umol ni ini. So again, despite our political differences, daghan mi og collaboration no in the area of legislative work. Og siguro almost a year ago diha mi differences sa budget hearing last year, as you all know, but I think sometime January I sent him a text message nga akong gi-explain niya nga nung I was very active in the budget hearing in scrutinizing the budget. Ni reply man pod siya nga nakasabot siya sa akong papel. So murag nawala na to ang among exchange of board. So but since then wala na gyud mi magkakita, wala na mi magkaistorya ni Mayor Ed. Ipilasab ka mga national officials ang mipadangat sa ilang mga pahasubo sama ni Palas Acting Spokesperson Carlo Nograles ug Senator Joel Villanueva. Kahinumduman nga si Mayor Labella kapila na sab nagsulod og gawa sa tambalanan human makasinati og ear infection, dayon sepsis ug pneumonia. Gani aron makafocus gyud kini sa iyang recovery, nag-indefinite leave man kini. Samtang naka-half-mast na ang Cebu City Hall karon. Desmay Padilla, CCTV News. Samtang mga dagkong opisyal sa Sugbo ni padangat sab sa ilang pahasubo pagtaliwan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Gani gihandom nila ang mga maayong nabuhat ini. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Usa ka masulubong balita ang gisugat sa mga Sugboanon karong adlaw. Kini mao ang pagtaliwan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella kaganiyang alas 4 sa buntag sa edad nga 70 anyos. Kuyog sa pagbangutan sa katawhan ang mga dagkong opisyal sa Sugbo nga nimong suod nga higala sa nitaliwang mayor. Kinasingkasing nga mihatag og pahasubo ang Junta Provincial. Pinagi ni Vice Gobernador Hilario Junjun Davide III ngadto sa mga nabiyan sa nitaliwang mayor. Nagkanayon usab ang mensahe ni 6th District Board Member Glenn Anthony Soco nga down to earth ang mayor sa Cebu City ug siya mismo ang niawhag ato kaniya nga magtinabangay alang sa pagpanerbisyo. Sigun usab sa mensahe ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsamgulyas nga natistingan ang pagdumala ni Labella sa syudad atol sa COVID-19 pandemic. Kinibisan pa man ug adunay gihambing balatian ang nitaliwang mayor. Nanginaut usab sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ug kapahulayang dayon ngadto kang Labella human nakalitan sa dili maayong balita. Nagkanayon si Gobernadora Gwendolyn Garcia nga miduyog usab sa pagbangutan ang mga taong natabangan sa maong halandong mayor. Samtang ni kuyog usab sa pasubo ang business community sa Sugbo. Nagkanayon ng mensahe gikan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga tiunay og dedicated si Mayor Labella siyang pagpangalagad. Kini aron mas mapalambo pa ang ekonomiya sa dakbayan pinagi sa iyang wise and valiant leadership.
Samtang gipasalamatan sa Malacañang, pinagi nilang PCOO Secretary Martin Andanar ug OPAV Secretary Michael Dino sa nimong suporta ni Labella ubos sa kasamtangang administrasyon. Naka-half-mast ang nasudnong bandila sa mga batan sa gobyerno sa Dakbayan sa Sugbo. Nunot kini sa paghandom sa nimong kontribusyon ni Mayor Edgardo Labella alang sa pagpalambo sa komunidad. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nasubo sa pagtaliwan sa amahan sa Dakbayan sa Sugbo nga si Mayor Edgardo Labella. Bandila sa kampo naka-half-mast, pagtimaan sa ilang pagbangutan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagbangutan karon ang kapulisan sa sudad sa Sugbo sa pagtaliwan sa kalibutan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Nga tungod nini, naka-half-mast na ang bandila sa sulod sa Cebu City Police Office. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan, ang Pangulo sa Kapulisan sa Dakbayan. Nagadawat siyang impormasyon labot sa kamatayon sa mayor ngayang gihunagway nga dakong kawadon sa syudad tungod sa kamaayong leader nini. Ako na mong kasubo, kagol sa iyahang pagpanaw. May he finally rest in peace. We will not say goodbye, but so long, Mayor Ed, we salute you on your leadership. Gipasalamatan ni Ligan ang mayor tungod kay naa kini kanunay nga may suporta sa kapulisan atol sa pag-igo sa COVID-19 sa Dakbayan Sugbo. Wala matod pa kini mo biya bisan naghatag kini ka peligro sa kinabuhi. Din matag adlaw mo patawag ang mayor kung unsaon sa pagtabang ang mga apektadong Sugboanon. Gipasalamatan usab niya ang mayor nga wala nini biyai ang mga pulis nga natakbuyan sa COVID-19 ug pag-aprobar sa katukuran sa task force kasaligan nga usa sa mga instrumento nga mikunhod ang kaso sa virus sa Dakbayan. Mayor Edgar Labella was seen in action during the height of the pandemic. He was always on top of the situation. In fact, the Cebu City Police Office is very grateful for the support he gave, especially on the approval and the institutionalization of the first multiplier, the Task Force Kasaligan. He was instrumental in the approval and the implementation of that first multiplier. Dugang ni Colonel Ligan nga wala pakyasa ni Labella ang kapulisan tungod sa paday nga suporta niini din ang labing uwahing nga gitabang mao ang paghatag sa upat ka mga sakinan alang sa Cebu City Police Office. Atol sa haya unya sa bitaliwan nga mayor magbutang ang CCPO ug mga police personnel alang sa paghatag sa seguridad ug mopatuman sa health protocol sa mga higalag kabanay nga muduyog sa kasub-anan sa pamilyang Labella. Napanglantawan nga daghang nga mga importanteng bisita ang muduaw sa haya niini gikan sa kauluhan ug posible pa nga si Presidente Rodrigo Duterte. And the security preparation ato nang giandam for his honor guard vigil, and we'll offer the pallbearer nga ato ang mga we will offer to the family nga mga mag-pallbearer ato ang mga kapulisan. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing balita, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan muhangyo karon ngadto sa LTFRB 7 nga paubsa na ang plitihan sa mga bus ug jeep. Kini human nga gipatas-an na sab ang seating capacity sa maong mga pampublikong transportasyon. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Hangyo ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board yung LTFRB 7 nga us-usa na ang plitihan sa mga jeepneys ug bus. Kini magitugan sa mayor human nga misaka na sad ang capacity sa mga pasahero nga mahimong masakay sa maong mga public transport. Ang uban mga tricycle pabayad og tag 20 pesos, no? Nay uban 30 pesos. So bugat kayo na sa sumasakay na to. Mo na nga atong gi-allow sila na pending nga ron they're requesting the tricycle na 3 passengers. Mo na nga atong gi-compute og pila ang plitihan sa tulo ka pasahero, no? Nga siguro dili na may tabo ang 20, dili na may tabo ang 15, kaya siguro mas muminos pa sa 15 ang ilang plitihan. Nasayran nga sa kasamtangan nasa 9 pesos ang minimum nga singil sa pliti sa mga traditional jeepneys, samtang 11 pesos alang sa mga modern jeepneys ug non-aircon nga mga bus, samtang 13 pesos ang minimum nga plitihan sa mga air-conditioned bus. Gawas ni ini lakip nga hangyoon na sab sa mayor ang konseho sa syudad nga pun-an ang capacity sa mga tricycle
personnel nga nagbiyahean sa syudad ug paminusan ang plitihan niini. Kini aron makaginhawa na sab ang publiko sa ilang galastuhan subay sa padayon nga nasinati karon nga pandemya nga dala sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. But our buses, makita nimo, puno na gyud. Wala na gito ang social distancing. No? Katong mga non-aircon, wala na gito social distancing. As long na nagka-wear kag face mask. So ang ato diha is ang pagbalik sa ato ang plitihan. Fox Anthony Inso. Sisi Tianus. Karsada nga nagdugtong sa duha ka mga bukirang barangay sa lungsod sa Dumanhog, lalawigan sa Sugbo, nga gitrabaho sa 53rd Engineering Brigade sa Philippine Army hingpit na nga nahuman. Mga residente mapasalamaton sa maong nga proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hingpit na nga natapos ang paghimog karsada sa 53rd Engineering Brigade Philippine Army nga mao'y nagdugtong sa duha ka mga barangay nga nahimutang sa hilit nga dapit sa lungsod sa Dumanhog. Aga mga residente sa barangay Kutkuton o Gabulyugan naganto sa pagtumod sa lungsod sa ilaga mga abot sa uma tungod kay lisod ang ilaga agianan gani bisan ang kabaw dili makasugakod tungod sa kabatuon niini. Si Kapitan Pasiana Luab sa barangay Kutkuton o Konsehal Gregorio Dimol nga kanhi usab barangay kapitan sa barangay Bulyugan nagpasalamat sa inisyatiba sa Visayas Command o sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Dumanhog nga gitubag ang ilaga hangyo nga mahimuan sila karsada alang sa kasayon na lang sa pagdala sa ilaga mga produkto sa amahan ngadto sa lungsod. Mato ni Konsehal Dimol nga kaniadto nga wala pa sila karsada kung adunay mamatay silang barangay ila kining tabangan sa pagpasan paingon sa lungsod tungod kay wala may makasulod nga sakyanan nga tungod niini nagiusa ang duha ka mga barangay nga molusog resolusyon sa konseho sa munisipyo aron mahatagan sila dalan. Ang among buhaton dire ug naay mamatay dayong gini ngadto sa ubos patubang ngadto sa lungsod. Among gisakripisyo among kaugalingon paghatod sa among mga kaliwat nga naay mahitabo. Among gibuhat karon dako kay ko salamat sa nahitabo nga dunay kausaban dinhi sa among barangay sa Kutkuton ug Bulyugan nga nakasumpay kini maong programa. Dako kay ko kalipay kay ang katawhan makabenepisyo sa amuang karsada nga ang ilang mga mihoras nga maabot na sa market. Muna yung akong kalipay yun sir nga hasta ang mga kupras, ang mga baka, baboy, ug kanding, manok nga dili na sila maglisod sa amo ang karsada nga ilahang gipahigayon sa atong Philippine Army. Si Laura Mi Alviola, ang municipal administrator sa Dumanhog nga mitugan nga dugay na kaayo nga reklamo sa mga residente sa duha ka mga barangay ang walay karsada tungod kay nagantos ang mga tinun-an nga magbaktas og 3 kilometro aron lang nga makatungha sa high school. Tungod niini nakigalayon ang munisipyo sa Visayas Command sanglitadto na may nagpadayon nga programa ang gobyerno nga mao ang Barangay Development Program sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun LCAC diin mohimo kini nga proyekto alang nadto nga mga dapit nga wala pa maabti og infrastruktura sama sa karsada ug patubig. Diri gid sa barangay Kutkuton walay sila'y high school anang public high school so ang ilang mga estudyante diri mga kabataan mutuyok pa didto sa atong giagian ganina mutuyok paglayo para maka-eskwela og high school. So kung naa na ning karsada nga gi-road opening nato ang Bulyugan na may high school. So diretso na ang mga kabataan nato. So easy access na sila sa ilahang education. Panahon sa ingon aron nga kuan nga panahon ting baha, ting ulan, lisod yung kayo. So pag abot atong nangaging mga sinimana sa mga taga-engineering, sa mga taga-batalyon, dako gid sa among kalipay nakasadahan ni. Si Army Major Abner Esparcia, ang Brigade Commander sa 53rd Engineering Brigade, mitugan nga human sila makadawat og komunikasyon sa mga opisyal sa lungsod sa Dumanhog. Ilayan kini nga gisanong. Mato niya nga libre lang ang paggamit sa laga mga heavy equipment sama sa bako ug bulldozer apan ang migasto sa krudo mao ang munisipyo na. Aning projects is through the program sa amo ang brigade sa 53rd Engineer Brigade under the leadership of Colonel Ribangcos. Naame og partnership agreement with the LGU and the Philippine Army. So morning na materialize ni karon. So anyway, our projects is nag-start og mga ging trabaho ni sa ato ang personnel mga 10 days na sila nagtrabaho. So almost patapos na ang ato ang projects karon and we are planning to have a turnover
of completed projects by next week. Pasabot usab ni Esparcia nga daho kayo og ikatabang sa mga mag-uuma ang pundo sa NTF-ELCAC, ilabi na nitong mga dapit nga wala pa ma-develop sama sa paghimog karsada ug kuryente nga mahinungdan nga dili angayan nga wag tangon kini. Arnold Bustamante, CCTV News. Gimanduan karon ang Department of Agriculture nga muhimo og lakang aron mapaubsan ang presyo sa mga abono karon nga nangandam na ang mga mag-uuma sa pagtanom og humay. Gikabalakan nga kini dili lang mo resulta sa pagsaka sa galastuhan sa mga mag-uuma sa ilang produksyon, makaapekto sabni sa presyo sa lokal nga bugas sa merkado. Gihulagway ni Senate Committee on Economic Affairs Chair Amy Marcos nga usa kini ka double whammy o doble nga problema nunod sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga makaapekto gihapon sa galastuhan sa mga mag-uuma sa irigasyon ug transportasyon. Samtang kapin pa sa 270,000 ka mga plaka, mga plate number sa mga sakinan, ang hangtod karon wa pa makuha sa mga tag-iya gikan sa Land Transportation Office kon LTO7. Tungod niini, mibahad ang ahensya nga dakpon ang mga motorista kung way saktong plaka hangtod sa katapusang bahin sa buwan sa Disyembre. Matod ni LTO7 Regional Director nga si Victor Caindic nga dunay 201,863 pa ka plaka sa motorsiklo ang available. Apan naa pa lang sa 195,341 ang wa pa makuha. Sa mga four-wheel vehicles, gikan sa 228,550 ka mga plaka nga available, 81,910 Gs pa ang wa pa makuha. Sagad sa mga plaka nga wa makuha nga naa sa buhatan sa LTO, gikan sa 2018 hangtod na sa 2020. Wa masayod si Direktor Caindic kung nganong wa giklaim sa mga tag-iya ang maong mga plaka sa sakyanan. Alang sa gustong mukuha sa ilang plaka, mahimo nga muwalk-in kini diya sa SMC side Cebu City o ipakita lang ang ilang rehistro sa sakyanan. Duha man na ka dokumento ang importante, no? Ang kopya sa imong rehistro, certificate of registration nga nagpamatuod nga ikaw ang tag-iya. Butang ta lang photocopy ra gigunita nila. Dapat ang photocopy o ang pangan sa tag-iya nga ni-claim mao. So muna yung number one condition. Musunod, dakbayan sa Mandawi, nagsugod na silang booster shot batok sa COVID-19. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Sayri Quarantine City. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. I started working at the age of 10. Bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? To go to
public service. In fact, naku, dyan na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan kanato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Diyos. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili. Pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation, vitamin E, vitamin C 1,000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog, mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibaw nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Balik sa atong mga balita, ni mando si Governor Gwendolyn Garcia nga himuon na lang nga voluntary ang paggamit sa face shield sa probinsya sa Sugbo. Kinisubay na sa nahimo nga mando sa Malacañang, pinaagi ni Executive Secretary Salvador Medialdia. Diin voluntary na lang ang paggamit sa face shields alang sa mga lugar nga naa sa Alert Level 1 ngadto sa Alert Level 3. Pasabot ni ini nga dili na ipatuman ang Executive Order Number 43 nga nagmando unta sa pagsulob sa face shield sud sa mga closed areas nga dunay close contact. Napirmahan ni Governor Gwendolyn Garcia ang iyang memorandum karong adlaw dungan sa pagpatuman sa mando gikan sa Malacañang. Apandaan ng gitataw ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga ang mga pribadong establishmento maunay mag-igo kung magsulobon ba, kung pasulobon pa ba og face shield ang mga empleyado o ang ilang mga customer. Samtang tulo na lang gikan sa 8 ka mga quarantine hotel ang gigamit sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Kininunot sa sunod-sunod nga pagkunhod sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Gikan usab sa siyam ka barangay isolation center sa dakbayan sa Sugbo, usa na lang ang nahibilin nga mao ang dinha sa barangay Zapatera. Dako ang pagtuo karon sa pangu sa Emergency Operations Center nga si Konsehal Joel Garganera nga dako gyud og natabang
ang kooperasyon sa katawhan sa pagtuman sa basic health protocol sa pagkunhod sa kaso sa dakbayan. Nang hinaot ang konsehal nga unta dili gihapon mo kumpiyansa ang katawhan ug kanunay gihapon nga magmatngon aron malikayan nga mosaka og balik ang kaso sa dakbayan sa Sugbo. Duha na lang ka pasyente ang nagpositibo sa coronavirus nga naa karon sa isolation unit diha sa siyudad sa Mandawi. Matud ni Attorney August Lizer Balate nga ang pangu sa Emergency Operations Center nga tag-usa na lang ka pasyente ang naa sa Norquez Park ingon man sa Mandawi City Comprehensive National High School. Lain pang isolation sa dakbayan mao ang karaan nga North Bus Terminal diha sa Barangay Subangdako. Gawas niini, aduna pa usay sila step-down facility sa kanhi Department of General Services at bang sa Mandawi City Hospital. Alang kini sa COVID-19 nga mga pasyente nga mild la ang simptomas sa virus. Ang dakbayan, aduna nalay 48 ka aktibong kaso sa coronavirus. Matud ni Malate nga bisan og nagkaubos na ang kaso, magpabilin gihapon ang COVID facilities isip pagpangandam kung aduna na usay pagsaka sa kaso sa COVID-19. We have again learned from our previous nga mga experience nga ayo lang sa we have i-maintain lang gyud gihapon. Preparation is always the key. Prepare and then nga inig maabot na kaysa magkaratol-latol og ganang pangitaasa man ni mag-hire magkuan basta dakong gasto kaysa nag-maintain na lang ka aron nga kung mahitabo na agihapon kaysa sus malimit. Dakbayan sa Mandawi nagsugod na pagpanghatag og booster shot sa mga fully vaccinated nga health worker sa City Health Office ug City Hospital. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagsugod na pagpanghatag ang syudad sa Mandawi og COVID booster shot sa mga fully vaccinated nga mga health workers. Gipahigayon ang pagpamangkunan sa Mandawi City Hospital o gisugdan sa mga medical workers sa City Hospital ug City Health Office kinsa mausab ang una nga nagpabakuna pagsugod sa vaccination program sa syudad ni adtong Marso. Una nato gyud ang mga health workers sa paghatag sa booster shot. And then anharag gyud sa una sa Mandawi City sa City Hospital nato gibuhat. Guidelines ana mapili pero lisod magug kaayo kay like Pfizer kinahanglan 5 ginasla ka buok nya mo pili usa nya dili kabot og 5 anugon kay pag-abli. Kaganinang buntag kapin 30 na ka mga health workers ang nagpabakuna og booster shot apan gibana-banang ana sa 200 ang mabakunahan karong adlaw. Usa sa nagpabakuna og Pfizer booster shot si Cheryl Bilin, information staff sa Mandawi City Hospital. Mas mayo gid nga mag-booster kay health worker nya kanang kuansad sa imong kagalingon ba kanang mo kanang bitong kanang protection sa recliner. Ikaw sa nana kay murag kampante o murag Kampante na, okay na kayo, ano problema mo? Katubaw na kag mga tao, kumpiyansa na kayo, pero di lang yung mo kumpiyansa kay ibaw na ka. Pfizer, Moderna, AstraZeneca ug Sinovac ang available booster shots sa syudad. Giban-abanang ana sa 2,000 ang health workers sa dakbayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Posibleng pagdawat sa mga langyaw nga mga turista dinhi sa Sugbo ubos sa giumol nga travel bubble setup gitun-an na karon sa Kapitolyo. Panahon na aron ipatuman kini sanglit nagkaubos na ang natakdan sa COVID-19 sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisugda na sa Kapitolyo ang planong pagdawat sa mga langyawng turista sa Sugbo ubos sa ka-travel bubble. Niatong Martes, Nobyembre 16, nagkikita si Gobernadora Gwendolyn Garcia sa magkatagkuan gikan sa mga hingtungdang ahensya sa kagamhanan, mga airport authorities, tagdumala sa mga airline companies aron sabutan ang maong proposal. Apil usab sa maong meeting ang mga consul generals gikan sa Japan, Korea ug China. Matud ni Garcia nga panahon na aron ipatuman ang travel bubble setup. Ilabi na nga niabot na sa 159 ang active cases sa COVID-19 sa probinsya base sa datos sa Provincial Health Office niadtong Nobyembre 14. We are, as far as the pandemic of COVID-19 is concerned, we are in the best situation right now with very, very low cases. The vaccination going on very aggressively.
Pipila ka mga konsiderasyon ang gisubay ni Garcia sanglit na ninguha sila sa luwas nga pagpatuman sa travel bubble. Kinisama lang sa mga existing protocols alang sa mga turistang mga bot gikan sa green listed countries nga na-identify sa IATF. Apilo sab silang gitun-an mao ang mga posibleng quarantine protocols ngadto sa mga bakunadong turista gikan sa mga kasilingan ng nasod sa Asia. Gani, mipasalig ang DOH-7 nga naa sila pirmi alang sa technical assistance. And we are always behind you on whatever plans you would do for the planned travel bubble. We will give you our technical inputs. Of course, with Dr. Jean here and Dr. Suwazola. Humanabati ang mga panahom gikan sa mga hingtungdang otoridad o ubang sektor na paglantawan ni Garcia nga mamahimong hapsay ang idusong travel bubble setup pinagi sa pagpagig-alayon sa ubang mga ahensya sa manalang sa Department of Foreign Affairs. What we're very interested in is if we are able to allow this issuance of this endorsement from the Philippine Consulate in your 3 countries, then we will be expecting the entry of the tourists. Samtang andam usab ang Department of Tourism 7 alang sa mosunod pang mga panagsabot kalabot nini. God, thank you for, you're the only one who can call this meeting. We have everyone here has ideas. I mean, GMR, thank you you talk because you know how it's done in other countries. Human nakuha ang mga pasiunang inputs ng hinata mga consul generals nga luwas og magmalampuson ang tingwa sa kagamhanan sa Sugbo. Very positive opinions today, and anyway, I'm looking forward to see your success to open up Cebu. It's a fast destination. Hinoon mipasalig ang gobernadora nga buhaton na nila ang tanan uban ang mga ahensya aron malagsig pagbalik ang ekonomiya sa Sugbo pinaagi sa turismo. Gian Navarro, CCTN News. Human sa mga healthcare worker isunod pagbakuna sa booster shot ang mga senior citizen ug ang kadtong mga adunay comorbidities. Gani posibleng sa Lunes na kinisugdan sa National Vaccination Operations Center kon NVOC. Matod ni NVOC Chairman Mirna Kabutahe nga lahi ang guidelines alang sa mga healthcare worker ug sa mga immunocompromised ug mga senior citizen. Samtang gilauman sab nga sa sunod tuig na sugdan ang pagbakuna sa A4 group o mga trabahante o sa A5 o kadtong mga kabos ug uban pang miyembro sa populasyon. Samtang wa pa nahisgutan ang pagbakuna og booster shot sa mga minor de edad. Gawa sa booster shot target gihapon sa gobyerno karon ang paghatag og bakuna niadtong wa pagyud naturukan bisag first dose. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan iawhag sa dili pa bakunado nga mosalmos sa Vaccination Day nga holiday karong Nobyembre 29 hangtod sa Disyembre 1. Mga magpabakuna sa maong mga adlaw mahimong makasalmot sa raffle o mudaog og mga premyo. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Giawhag nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang mga punganon nga dili pa bakunado nga magpabakuna atul sa Vaccination Day holiday karong maabot nga Nobyembre 29 hangtod na sa Disyembre 1. Kini human nga mitarget ang gobyerno sa pagbakuna og 1.5 million ka mga Pilipino lokop nasud sa mao nga adlaw aron na pag-agni noon sa mga punganon nga mosalmot. Si Chan ang nipahibaw nga kadto mga magpabakuna sa mao mga adlaw ang mahimong makasalmot sa paraffles ug makadaog og mga papremyo. Kita ang number 1 karon na ang pinakadaghan nga nagpabakuna for the entire Cebu. So muna pasalamat ko sa mga upunganon sa ilahang kooperasyon nga ilang yatag. Gawas ni ini plano usab sa mayor nga mopahigayon og laing paraffol alang niadto mga bakunado na. Mapasalamaton ni noon si Chan ngadto sa mga upunganon ginisalmot sa ilang vaccination drive human nga mikabat na sa kapin sa 70% ang mga target population nga ilang nabakunahan alang sa first dose o second dose sa COVID-19 vaccine. Ang ilang madaog is na sila madaog ang motorcycle, doon ay mountain bikes, doon ay TV, o
doon na po'y overnight stay sa atong mga resorts and hotels sa ato ang syudad. Sabi niya siya, Mayor, funded sa city? Not funded by city, all our donations. All our donations? Yes. Fotch Anthony Inso. CC Tianus. Musunod, 7 ka mga kawani sa Mandawi City Hall nagpositibo sa gihimong surprise drug test. Kana ugaban pa sa atong pagbalik sa Siri Quarantine Shooting. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal Capsule, barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin.
Balik sa ato mga balita, 7 ka mga trabahante sa nagkadayang departamento sa Mandawi City Hall nagpositibo sa illegal nga drugas. Samtang laing tulo usab ka mga empleyado ang migamit og tubig imbis ihi atol sa ilang gipahigayon nga surprise drug test. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Nagpositibo sa illegal nga drogas ang 7 ka personnel sa nagkadaiyang departamento sa Mandawi City Hall. Ang 7 ka empleyado nagikan sa City Health Office, Emergency Operations Center ug Disaster Risk Reduction Management Office. Niadtong Martes gipaubos sa kinalit nga drug test ang 250 kasakop sa 3 ka departamento. Sigon ni Konsehal ni Risa Son Ruiz, a focal person sa City Anti-Drug Abuse Council, nga ang resulta ipaubos pa og confirmatory test. Kung mapamatud-an nga positibo sa drogas, moagi sila og due process ug mapaubos og rehabilitation. Gikasagmuyo usab ni Ruiz nga adunay nagpositibo nga empleyado. Gumikan higpit man unta ang kampanya sa syudad batok sa ginadiling drogas. Kay sige tag panglimpyo, sige tag hangyo nga dili na tanan drogas nga mismo sa atong tugkara naa pag gyud ini gamit. So most possibly kanang ginag-submit og tubig kay nun nila di masakpan nga tubig, posible nga mapositive gyud na sila. Kay nganong ila man ang gibuhat o nakagamit baka na sila nang gabi una or the previous night within the week man na mo na nga tubig ilang gi-submit. So nasakpan lang gyud gihapon. Dugang ni ini nga aduna pay laing 3 ka empleyado ang nitamper sa urine sample din ang gigamit tubig. Matud ni Ruiz nga aduna na sila ipangan sa 3 ka empleyado ug ipatawag kini magatubang sila og kasong administratiba. Tan-awon pa usab nila ang background sa mga nagpositibo kung mao ba kini ang mga ni-graduate sa community-based rehabilitation program nga gitagaan og trabaho sa syudad. Magtrabaho sa ato na City Hall unya mao waday sila mausap. Mo na among i-double check kung di ba di sila mga members sa CBRT sa ilang barangay. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gikwestiyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang usa ka kandidato mahitungod sa iyang kwalifikasyon pagdagan pagka-presidente. Matud pa sa presidente, usa ka tiggamitan og illegal nga drogas ang maong kandidato. Dugang niya cocaine ang kanunay nga gigamit ini, kuyog ang matud pa grupo sa Davao ug Manila. Wa hinuon hinganli ni Presidente Duterte ang maong kandidato apan matud niya anak ug mga dato. Ato sa iyang speech gikwestiyon ni Duterte unsay nahimo sa maong kandidato dinhi sa Pilipinas. Sanglit alang ni Duterte, huyang ang karakter ini. Gani gihulagway pa niya siya nga usa ka weak leader. Dugang pa sa presidente nga wa siya'y labot kun modaog man ang maong kandidato. Apan ang iya lang napasidan-an na niya ang mga Pilipino labot sa maong mga taho. Armadong kusog sa nasod nagmonitor sa pagpangilkil sa mga sakop sa New People's Army sa Central Visayas ning nagkaduol na ang piniliay. Mga kandidato giauhag nga mo report kung tanyagan og permit to campaign sa mga komunista. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Matag eleksyon, kanunay nga makadawatong report ang Armadong Kusog sa Nasod may kalabutan sa pagpangilkil sa mga sakop sa New People's Army sa mga bukirang dapit sa Isla San Negros o sa Eastern Visayas. Tungod nini nagmonitor ng sabkaron aga Visayas Command sa modo sa mga komunista nga mao ang permit to campaign o permit to win sa mga dapit nga adunay presensya sa mga NPA. Mato ni Army Major Joe Patrick Martinez, ang commander sa 3rd Civil Relation Group sa Visayas Command, nga ang pagpangilkil sa mga NPA sa mga kandidato mo'y pagsabotahe sa katungod sa mga tao nga mupili silang gustong butaran. We assure the people that we will protect the communities for any attempt sa mga NPA na mag-conduct og extortion, especially ang PTC, PTW, kay ang ato lang is gusto nila isiguro ang ilang mga lideres na ilang makontrol sa tinuod lang. Pero dili man nato ang gusto, kay ang tao kabalo naman sila og nasayod kung kinsa ang ilang gustong ibutar katong matinud-anon, tarong gyud na leader na kabalo sila na mo dunay pagkatabang o paghigugma sa ilang komunidad. Awag ni Martinez sa publiko ilabinan sa Negros Oriental o sa Leyte nga kung aduna sila mabantayan nga mga NPA nga naghimog nga pagpangulikta sa mga kandidato mo report dayon sa 12 nga kampo sa mga sundalo o kaha sa kapulisan. May pasalig kini nga sila sa Armadong Kusog sa Nasod muhatag kanila proteksyon batok sa mga komunista kay ang gihulagway nga nagkahinay na tungod sa kadaghan na sa mga sakop niini nga mibalik na sa sabakan sa balaod. Sa pagkakaroon pa lang na wala na may mga panghitabo pa,
we would like to advise our people, ang mga komunidad na mag-connect na sila sa ilang mga hotline numbers dito and permanently sila maghatag impormasyon sa atong mga kasundaluhan. No, sa dili pa ulahi ang tanan. Kay nagsugod man ang ilang pagkontrolar sa community kung imong gipasagdan na naa dito ang mga NPA. So wala pa sila na nabuhat diha. Nakakita pa lang ka na doon ay presensya sa mga NPA, i-report ka yun. Dugang ni Martinez nga sa pagkakaroon, wala pa sila nadawat nga naanay mga armadong sakop sa NPA sa isla sa Subo. Apan na doon ay grupo nga nagtinguha nga makabalik ang ilang puwersa dinhi. Apan masaligon sila nga dili na madala ang mga sugbuanon sa maong matang sa pagpanglingla. Tuod kay nakaagi na sila niini diin usani sa hinungdan nga naglisod ang ilang kinabuhi kung adunay presensya sa mga komunista. We have reports that not armed, but doon na sila effort to recruit. But we continue to prostrate them. Kay kabalo naman ng taga Cebu, no? Kay since nagsugod ang pag-insurgency free sa tibuok Cebu province, nakitaan naman sa katawhan ng kalainan kaniadto og karon. So kaniadto grabe ang presensya sa NPA, grabe pod ang kalisod sa katawhan og dili makasulod ning mga development projects. So karon na peaceful, hapsay naman ng mga atong mga komunidad, no? Dali ra makasulod ang kuan og daghan ng mga trabaho na makasulod. So ang tao makita nila ang diferensya. Nagpaday ng himong internal security operation sa mga sundalo sa Negros Island dunod sa posibilidad nga mohimog pagpangatake mga NPA ang igbawo sa kamatayon sa ilang labaw nga si Ka Oris dito sa Mindanao. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Ang atong kaaway nagtingwa gayud nga dautan alang kanato. Apan dili gyud kita mahulog sa ilang mga kamot. Kaya ang Ginoo mo'y mo patindog kanato diha sa dapit nga iyang gitagana alang kanato. O kining dapita iya nang gitagda pinagi sa iyang way kinutuban nga kaalam. Dunay mas maalamon nga naggunona nga ipahigayon sa atong umabot. Kaya ang Ginoo mo kayon ang mupahigayon sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Busa, angay lang nga tugutan nato ang Ginoo nga mo'y mupahigayon sa atong ugma ug sa umabot. Kaya ang Ginoo dili gayon masayop sa iyang pagpahigayon sa mga sitwasyon o sirkumstansya sa atong kinabuhi. Atong ihatag ang way kasiguruan nga umabot kang Hesus nga atong manunubos. Ang tanan nga atong gitingwa, ibutang nato sa tiilan sa cross ni Hesus. Maigsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 36 kaadlaw na lang sa di pa ang Pasko. Ako si Donna Lavares Andikoy hangtod sa Lunes sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47!